Ito naman ang pag-usapan natin, mga kababayan. Next topic. Pag-usapan naman natin itong si Chavit Singson. Kasi ngayon, mga kababayan, ang pangalan ni Chavit Singson ay ginagamit ng mga dating NPA. Hindi ko alam kung NPA pa rin ngayon. Lagyan natin ng tawa to, baka mamaya mayari tayo dito. Diba? Na nagkakalat ngayon doon sa EDSA para manawagan na maghalit ang taong bayan kay PBBM. Dahil itong si Chavit Singson, galit na daw kay PBBM, mga kababayan. Kaya nagpapayo na daw ito na pabagsakin na si PBBM. Oh, ito po, mga kababayan, yung ginagawa ngayon ng, teka lang, wala. Mamaya ka na mag-ano. Teka lang guys, Galit na sa iyo si Governor Chavit Singson. Bakit kung nakakaaway si Chavit Singson? Bakit? Anak ng tawa. Hindi kita maunawaan. Nagkwento sa amin. Ito. Pakihawakan mo. Ayan na. Ito ang libro binigay ni Chavit Singson. Oy, libro daw ni Chavit. Wala mo. Mr. President, baka sabihin mo nga minister kita. Ito sana nakikinig, nanonood, at napapanood dito ni Governor Chavit. Ayan, may pirma niya, may dedication niya. Ayan, ang nakikita ko dito, Sir Tony Ninubla, ginagamit nila etong si Chavit Singson. Mga ka-GP Natics. Nakipag-usap ako, may ilang kasama ako, kay Governor Chavit. Nakipag-usap ko sa kanya. Naglabas siya, nagkwento siya ng lahat ng sama ng loob. Nagkwento niya how he spent hundreds of millions of pesos to promote the candidacy of Bongbong Marcos. Na initially, nagsimula siya. Nakiusap sa kanya. Ayan, nakikinig si Senator Amy Marcos. Senator Amy, magsalita ka. Lumapit kayo kay Governor Chavit. Humingi kayo ng tulong. Tulungan mo kami. At sinabi niya, kaibigan mo. Hindi po yan si Abante Argo. Si ano yan? Si Ka Peter. Okay? Si Ka Peter. Dating NPA. Di ko alam kung NPA pa rin ngayon. Sasabihin ko sa'yo, hindi ka siguro magiging pangulo. Kung hindi tumulong si Chavit Singson. Pero bakit galit na galit sa'yo? Then somebody doon sa grupo, tinanong siya, Governor, ano po gusto mangyari kayo? Dapat ibagsak na yan si Marcos. Dapat daw ibagsak na si Marcos. Alam niyo, isa lang yan eh, Ka Peter. Hoy, yung mata mo. Hoy. Yung mata mo, Ka Peter. Pigilan mo yan, baka bumagsak. Alam nyo, isa lang yan eh. Kaya galit na galit si Singson. Ito na sasabihin ko, mga kababayan. Naalala nyo yung balita tungkol doon sa yung kanyang pamangkin na gusto daw pumasok. Ipasok, ilagay, mga kababayan, sa pwesto doon sa PCSO. Anong gagawin sa PCSO? Ito kasi nangyayari sa Pilipinas eh. 'Di ba? Mga kababayan, kapag halimbawa nag-donate, tumulong, naglabas ng pera tuwing eleksyon, isa lang ang sagot dyan. Lagi yan may kapalit kasi may utang na loob. Kapag hindi mo napagbigyan, magwawala. Sasabihin ng mga yan, Okinawa, Japan. Pabagsakin na yan. Walang isang salita, wala nang kilala. 'Di ba? Ganyan ang sinabi ni Singson. Nakalimutan niya na ako. Bakit? Yung nagbigay ka ba ng tulong? May inaasahan ka bang kapalit? Nung nagbigay ka ng 100 million, sabihin natin, naghahangad ka ng kapalit doon. Ang Pangulo namin gusto maglinis ng bulok dito sa Pilipinas. Gusto nyo, lagyan nyo pa ulit ng tao nyo sa PCSO.
Sa PCSO, pag naglagay ka ng tao na bulok dyan, mga kababayan, baka dumami ang kalawang. 'Di ba? Baka mamaho ng husto. Hindi na tayo hindi na tayo makaugapay. Hindi na tayo makaungos pag nagkataon. Sabi ni Chavit Singson, dapat ibagsak na yan si Marcos. Bakit po galit ako sa kanya? Galit ako sa kanya. Oo. Siyempre, galit na galit. Hindi kasi pinagbigyan eh. Oo. Tingnan mo yung mga nasa likod, mga mukhang tungak. Oo. Hoy, kawawa naman yung mga yan. Yung mga pinagbabayaran ninyo. Kawawa naman yan. Dapat pinapakita nyo ilan kayo dyan. Baka bibente lang kayo dyan, ka Peter. Di ba, ipakita nyo naman kung ilan kayo dyan sa lugar ninyo na yan. Kawawa naman yung mga yan. Saan nyo ba pinagdadampot yan? Iyan na ba yung rally nyo para pabagsakin si PBBM? Pinakita niya, hindi nyo pa napapansin, mga kababayan, binigyan siya ng libro. May pirma lang ni Chavit Singson, pinagmamalaki niya. Ano ba nilalaman yan? Yung libro na yan. Pinirmahan lang ni Chavit? Ginagamit nyo na si Chavit para magalit? Dapat ibagsak na yan si Marcos. Sabi ni Chavit Singson, dapat ibagsak na yan si Marcos. Oy. Bakit po galit ako sa kanya? Galit ako sa kanya. Galit lang pala eh. Bakit Ano magagawa nung galit na yon? Wala. Presidente pa rin si PBBM. Sabihin mo dun sa amo mo, hindi na pagbigyan. Mayaman yun, oo. Sige. Pero alam ko dito naman, malamang ginagamit nyo lang si Chavit eh. Di ba? May galit si Chavit dahil hindi na pagbigyan. Pero wag nyong gamitin. Magagalit sa iyo si Chavit Singson? Oo. Bakit magagalit sa iyo? At bakit sinasabi niya na dapat ka nang ibagsak? Ang mensahe ko rito, Mr. President, may problema may problema sa iyo. Lahat ng mga Katibayan niya yon. Pirma lang, katibayan niya. Ilabas mo yung video ni Chavit. Yung gusto namin, marinig namin yung sinasabi niya na ibagsak na si Marcos. 'Di ba? Mga kababayan, bakit? Pag sinabing ibagsak si Marcos, mga kababayan, kapag nanggaling talaga kay Chavit yan, maniwala kayo, pwede nang damputin ng sedition. Itong si Chavit. Bakit wala may pakita itong si Ka Peter? Na binigyan ka ng libro. Maaring galit si Chavit, pero mga kababayan, hindi ko rin maisip na sasabihin niya ibagsak na si PBBM. Ano? Dahil alam ni Chavit ang batas. Na kapag sinabi mo yon, pwede kang damputin. karamihan, hindi naman siguro lahat, ng nakakapaligid sa'yo. Kaya manakaaway yung mga tao. Ang nakaaway mo yung mga tao, tumulong sa iyo para maging presidente ka. Nakaaway mo sila. Imagine si Chavit. Okay lang, simple lang yan. Okay lang naman eh. Alam mo mga kababayan, ganyan talaga ang politika. 'Di ba? Simpleng-simple lang yan eh. Ang presidente namin naninindigan para ipatigil ang korupsyon. Ang gusto ninyo, sabi nyo galit kayo sa korupsyon na nangyayari ngayon. Hindi ba pagiging korupsyon ang mangyayari kapag inilagay yung pamangkin ni Chavit doon sa PCSO? Hindi nyo ba natatandaan na si Chavit Singson, yung kila Erap dati, ay may kaugnayan din sa PCSO scandal? PCSO anomalies. Diba? Yung kay Charlie Ang dati. Charlie Atong Ang. Ang pinag-uusapan din dati dyan, yung sa Weteng, mga kababayan, ay may kinalaman din sa PCSO. Dahil nandyan maraming pera. Ang babaw naman ni Chavit, nagalit ka kay PBBM kasi hindi na siya kinakausap. Nakalimutan na.
Siguro mga kababayan, sabi ni PBBM, okay lang na hindi kita pansinin, walang problema. Kasi ang akin, gusto kong ayusin ang korupsyon. Gusto kong tapusin ang korupsyon. So kung ako didikit pa sa'yo, baka lalong lumala ang korupsyon. So namili ang Pangulo para sa akin. Namili siya ng tamang landas. Ano? Ganitong landas, kaliwa. Kay Singson, magbati tayo. Pasok mo yung pamangking ko sa PCSO. Kay Pangulong Bongbong Marcos, belat mo. O, dito na lang ako. Kahit di kita pansinin, Pangulo pa rin ako. 'Di ba? Nagtataka ako dito sa mga to. Sabi nila, itigil ang korupsyon. Alisin ang magnanakaw. Romualdez Marcos magnanakaw. Ayan ako, nakalagay sa placard nila sa likod. Yan ang mga sinisigaw nila. Marcos, alis dyan. Pero kung bubulat-latin mo, yung kanilang mga sinasabi, mga kababayan, galit na galit daw si Chavit Singson kay Marcos, kay PBBM, kasi hindi na pinapansin. Ang dahilan lang naman nung kaya hindi pinapansin dahil dinedma ni PBBM. Dahil gusto nila na makapasok yung pamangkin doon sa PCSO. Hindi nyo kailangan maging matalino. Simple lang yun. Iniiwas ni PBBM na siya po, mga kababayan, ay maimpluwensyahan ng mga tao ng mga korap. Diba? Umiiwas siya sa mga bagay na makakasama sa administrasyon niya. Diba? Di bali na magalit ang mga tao sa kanya. Basta gagawin niya ang tama. Yun ang nakikita ko kay Pangulo. O, maliwanag yan ha. Yung mga DDS, puro iyakin. Huwag nyo nang gamitin si Chavit. Basag na yan sa amin. Chavit Singson, makakaaway mo. Bakit mo makakaaway si Chavit Singson? Bukod sa kapwa mo Ilocano. Isipin po ninyo yan. Pag-iisipin mo pa kami. Nasagot ko na nga. Huwag mo nang lokohin yung mga tao dyan. Pinaglululoko mo lang eh.